Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi sapat ang kaalaman tungkol sa Panginoon at sa Ebanghelyong Kanyang hatid. Mahalaga ring isabuhay ang lahat ng itinuturo sa atin ni Jesus. Makipot ang pintuan tungo sa langit, kung kaya hindi madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Nalalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nila ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul, at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Laban, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid sa inyo ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng matwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan, at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matwid upang hindi tuluyang mapilay, kung di gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayro. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao, buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ay nasa 21 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, narinig natin mula sa pahayag ng Ebanghelyo na sinabi ni Kristo na siya ay naparito upang magdala ng apoy at inaasahan na nawa ito ay napag-aalab na sa ating mga puso. Apoy, no? At ang apoy ay sumisimbolo sa Espiritu at itong Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pinagpala ka na. Kung pinagpala na tayo, huwag sanang sayangin, huwag sanang mauwi sa wala. Kasi baka naman pinagpapala na nga tayo, pero hindi naman tayo makakarating sa langit. Yung gustong pumunta ng langit, pumalakpak nga. Baka mayroong ayaw. Dalawa lang ang pupuntahan natin, langit at impyerno. Saan tayo dyan? Kaya nga mayroon tayong tinatawag na kabilang buhay. Buhay natin ngayon at ang mahalaga kasi ang buhay natin ngayon ang magdidetermine kung ano ang magiging buhay natin sa kabila. Buhay ba na walang hanggang paghihirap o buhay na walang hanggang kapayapaan? Mamili ka. Ikaw din ang magdidesisyon yan. Bagamat ibinibigay na ng Diyos ang lahat ng paraan, ang lahat ng daan
para makarating tayo sa langit. Kaya nga ngayon, ang tanong na iniiwan dito, nung may lumapit sa Poong Jesus Nazareno at ang kanyang tanong, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Siguro, no, nung panahong iyon, ang pananaw kasi ng mga Israelita, sila lang ang maliligtas. Dahil ang mga Israelita, ang bayang Israel, sila ang bayang pinili ng Diyos. Kaya pakiramdam nila, kahit anong gawin nila, sa langit sila mapupunta. Pero kung narinig ninyo ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi dito, titipunin ng Diyos ang lahat ng bansa, ang mga taong iba't iba ang wika. So binubuksan ang kaharian, binubuksan ang pagkakaligtasan, hindi lang sa Israel, kundi sa iba't ibang lahi pa. Kaya yung tanong muli sa ating ebanghelyo, kakaunti po ba ang maliligtas? Minsan nakakasalamuha tayo ng mga ibang paniniwala, ibang relihiyon, ibang sekta na nagsasabing, kami lang ang maliligtas, kaya umanib na kayo sa amin. At tayong mga Katoliko, hindi rin tayo pwedeng magsabi na Katoliko lang ang maliligtas. Hindi totoo yan. Ang kaligtasan na ginawa ni Jesus, ng Poong Jesus Nazareno, ay para sa lahat. Bagamat para sa lahat, hindi naman automatic na pag sinabing, ay, deboto ako ng Nazareno, kaya dapat nasa langit ako. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung magkikita ba kayo sa langit niyan? Sa tingin nyo ba? Magkikita ba sa langit o sa impyerno? O yung isa sa langit, yung isa sa impyerno? Saan nga ba? Kasi hindi sinagot ni Jesus, di ba? Yung tanong kasi na, kakaunti po ba? Hindi naman niya sinabing, mga 10, mga 5. Hindi naman. Ang sinabi niya dun sa nagtanong, kasi hindi mahalaga kung baka kasi siya, ina-assume niya na kasama siya doon. Kaya ang sabi ni Jesus, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. So imagine niyo po, ha? So yung pintuan ng langit pala, hindi kasing luwag ng pintuan natin dito sa simbahan, doon sa harapan, sa gilid. Makipot ang pintuan. Isa lang ang kakasya. Hindi pwede magsabay-sabay. Isa lang ang kakasya. Makakapasok ka kung, sabi dito, pagsisikapan mong makapasok sa makipot na pintuan. Hindi ka makakapasok kung marami kang bitbiting maleta. Hindi ka makakapasok kung maraming nakadikit sa iyo. Tatanggalin mo at kailangan mong tanggalin yan. Mahihirapan ka, masasaktan ka, pero kung gusto mong makapasok sa langit, alisin mo. Kahit alahas, kahit singsing, o kung anumang mga kayamanan, hindi yan kakailanganin. Iiwanan mo yan. Kahit ang karelasyon mo, iiwanan mo yan. Pero ang tanong, yung karelasyon mo ba sa tingin mo nagdadala sa iyo sa langit o nagdadala sa iyo sa kapahamakan? Kung yung karelasyon mo ngayon, pag-isipan mo na ng mabuti, kung yan ba ang magiging daan o nakakatulong sa iyo para makapasok sa langit, stay. Pero kung sa tingin mo, yan ay magdadala sa iyo sa impyerno, iwan mo na hanggat maaga pa. Kaya nga sabi sa sulat sa Hebreo, ipinapaalala sa atin na lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Lumakad sa daang matuwid. Sige nga ulit, yung gustong makapasok ng langit, pumalakpak nga po. Pues, lumakad tayo sa daang matuwid.
Kaya habang may panahon pa, no, sinasabi din dito, habang may pagkakataon pa, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may oras ka pa. Pwedeng 1 oras na lang, 1 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, pero may pagkakataon pa ibinibigay sa atin. Kaya ngayon, pag-isipan mo na ng mabuti, kung ikaw ang dahilan ng pagbaha noong Biyernes dahil sa mga flood control na kinukuha ang mga budget, ibalik mo na. Pagsisihan mo na, hindi ka makakapasok sa langit. Kung ikaw ay nagnanakaw pa, minsan di ba, deboto ng Nazareno, pero panay ang online game o kaya gambling dyan sa cellphone, panay ang sugal, itigil mo na yan kung gusto mong makapasok sa langit. Kung kayo nagsasama na hindi pa kasal, magpakasal na kayo kung gusto nyo makapasok sa langit. Ay kung nagsasama naman kayo, hindi kayo dapat magsama, maghiwalay na kayo kung gusto mo makapasok sa langit. O, ano nang gagawin natin? Puro taas lang tayo ng kamay sa Pong Nazareno. Ang gusto ng Nazareno, makasama tayo sa langit, hindi lang dito sa lupa. Kasi pagdating sa langit, lahat ng inihingi natin, lahat ng iniiiyak natin sa Nazareno, hindi mo nakakailanganin. Kasi doon talagang mararamdaman mo yung fulfillment. Hindi mo na kailangan umiyak pa. Okay na doon. May oras ka pa. Kung naging pabaya kang magulang, may oras ka pa. Tahakin mo ang daang matuwid. Matuto tayong magtiis. Pagtiisan natin ang buhay dito. Hindi madali. Kaya nga, makipot ang pintuan para ikaw lang. Kasi lahat ng naka-attach sa atin, kailangan mong alisin. Kailangan nating alisin. Muli, ikaw din magdidesisyon. Tayo rin. Bagamat nandyan yung invitation ng Poong Nazareno na makarating tayo sa langit, pero kailangan mong magdesisyon. Hindi tayo panghabang buhay dito. Iniisip niyo ba yun minsan? Kapag, sa gabi, o kaya wala kang ginagawa, iniisip mo ba yung oras na makakarating kaya ako sa langit? Sa lifestyle na mayroon tayo, sa ugali na mayroon tayo, makakapasok kaya ako sa langit? Una natin siguro itindihin kung yung ibang tao, ikaw na mismo, makakapasok ba ako sa langit sa ugali ko, sa pamumuhay ko ngayon? So, kita-kits na lang tayo. Pero sana, sana sa langit. Kasi, ang ginawa ni Jesus, ang pagpasan ng krus, ang pagpapako sa krus, ang pag-aalay niya ng buhay ay para sa ating kaligtasan. At nangako siya na doon sa langit, maraming silid para sa ating lahat na magtatagumpay hanggang wakas. Magtitiis hanggang wakas. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay ni Libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na taong, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong paghahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na pasya. Dito at ngayon, isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kami may pangyari ito. Ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtupad ng mga patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspektong pinansyal, emosyonal o espiritual sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga nag-alay ng intensyon sa ating mga misa ngayon. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mong kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinamalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isupo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po.